buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What to do in times of calamity. Maraming nararanasan ng mga calamity ang planeta ngayong mga panahon na ito, especially because of weather changes. What to do in time of calamity? Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Especially if you are not the victim. Ano nga ba ang pwede at dapat gawin, lalong-lalo na kung hindi naman tayo ang nasalanta. Salamat Ama dahil kayo po ay nagbibigay ng runong at ngayon humihiling kami na bigyan nyo kami ng kaliwanagan, ng higit na makapangyarihang karunungan upang matutunan namin kung paano haharapin ang mga nangyayari sa aming mga kapaligiran. Teach us to be responsible children of God. And may you enable us, O Lord, to be agents of your goodness to people. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pagingdapatin niyo kaming humingi ng karunungan. At nawa igawad niyo ang liwanag para ang buhay namin lalong maging kaaya-aya sa inyo at maging matulungin sa aming kapwa. Father, we commit this time to you and ask you to be our preacher, our teacher. Kayo po at wala nang iba ang mangaral. Tinig niyo lang ang marinig namin at gamitin nyo lamang inyong lingkod. Nawa, Panginoon, ang kalooban nyo ay masunod at ang kaliwanagan nyo ang maghari sa aming buhay. We praise you and thank you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our helper and our friend. What to do in time of calamity and you are not the victim. Be thankful. Yun ang unang-una dapat natin gawin, magpasalamat. Matapos ang dilubyo na namatay ang mga tao sa mundo, ano ang ginawa ni Noah na naligtas sa malaking dilubyo na yon? Genesis 8:20. Then Noah built an altar to the Lord. And taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. Yan ang unang ginawa ni Noah matapos niyang makitang ligtas na, tapos na ang baha, pero nalunod ang napakaraming nilalang. He made and offered sacrifices. Hindi na natin ginagawa ngayon yan, na nagsusunog ng mga hayop at kung ano-ano pa. But these sacrifices could still be given to God in terms of gifts to the victims. Very practical sacrifice. What is done to the needy is done to God. So kung paano nagsakripisyo si Noah noon ng mga mahalagang hayop, ay ganon din naman ang pwede natin gawin ngayon na magsakripisyo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang bagay sa mga nasalanta. Because Jesus says, whatever you do to the least of these brothers of mine, you do to me. Psalm 9:1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Pasalamat. Laging humanap ng ipagpapasalamat. But do not flaunt your privilege of having been spared. Kung minsan naman sa pagpapasalamat ng iba dahil sila ay naligtas, nagmumukha na tuloy na insensitive doon sa mga nasaktan, nahirapan at naapektuhan. Nagmumukha ng halos ipagyabang na hindi sila hindi sila nagalusan at pagkatapos yung iba ay nasaktan. Dito sa larangan na yan dapat tayo maging sensitive. Na sa ating pagpapasalamat ay hindi tayo makasugat ng damdamin ng mga naapektuhan. And always acknowledge God. Dwell in God's protection. Tanging ang Panginoon lang talaga ang nakapagliligtas. Walang nakakatiyak kung aling lugar, aling panahon, aling sitwasyon ang ligtas. Psalm 4:8, in peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. Not me,
not the people around me, not my house, not things that surround me, but you alone make me dwell in safety. Be helpful with the immediate needs of victims. Help spiritually. Yun ang unang-una. Ipanalangin ang mga naapektuhan. Prayer is powerful and mysterious. So be prayerful for those who are affected. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Intercede for others, especially those who are affected. Pray for those who have undergone difficulty. Also help emotionally. Tumutulong ka sa spiritual na paraan at ganoon din naman sa damdamin, sa nadarama ng mga nasalanta, ng mga naapektuhan. 2 Corinthians 1, 3-4, the Father of compassion and the God of all comfort comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Tayo do'y pinagiginhawa, pinalalakas ang katawan at ang loob ng ating Diyos para makapagpaginhawa rin tayo sa iba, para makapagpalakas din tayo ng katawan at ng loob ng iba. Abang nga pagpapalang tinatanggap natin sa Diyos ay hindi lang para sa atin. Pinasosobrahan ng Diyos ang pagpapala para ito ay paghati-hatian ng tumanggap at ng mga nasa paligid niya natatanggap sa pamamagitan ng kanyang sharing. Kaya ipinamamahagi natin ang mga pagpapalang tinatanggap at hindi sinosolo. Ano ating mga emotional help sa mga nasalanta, naapektuhan? Our presence, our visitation, tawag, text, our words, our body language, and very practically, our gifts. Siyempre, ang tao nangangailangan, napakahalaga sa kanya ang tulong ng kapwa. Lalo't sa sandaling yun na hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili. We also help mentally, intellectually. Tumutulong tayo spiritually, emotionally, and also intellectually. Psalm 119, 130. The unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. So kung tayo makapagbabahagi ng karunungan para lalong maunawa nung naapektuhan ang kanyang kalagayan, ang nangyari sa kanya, bakit nangyari yun at kung paano niya maiiwasang maulit yun, mabuti na meron tayong karunungan na maibahagi. Help shed understanding that gives comfort, not condemnation. There is nothing that pains me more than religious people saying, ayan, pinaparusahan ng Diyos ang Pilipinas. Pinapasama nila ang imahe ng Diyos. Sasabihin nila, ayan, nagagalit ang Diyos dahil tayo'y ganito, dahil tayo'y ganon. Eh bakit naman sa Pilipinas na lang nagalit? Sinasabi ba natin yan pagka nangyayari yan sa Japan? Sinasabi ba natin yan pag nangyayari yan sa ibang bansa? Pag nangyayari sa West? Do not needlessly blame the victim. At dyan mahilig ang mga evangelical Christians at mga relihiyoso, mga prophets of doom. Ayan, dinadagukan ng Diyos ang Pilipinas. Sabi kasi nagsusuporta tayo ng ganitong bill sa gobyerno. Eh bakit naman ang daming mga ganon ding bill sa ibang bansa, hindi sila nakakaranas ng Storm Signal number 5? Gustong-gusto kasi ng mga relihiyoso, pag hindi sila nasusunod, sisihin ng Diyos at sisihin ng bayan dahil hindi sinusunod ang kagustuhan ng mga ibang mga relihiyoso. Sasabihin pa ng iba, kasi kasalanan ng mga ganito, ng mga idolaters, ng mga ganon at ganon. Ang dami-daming bansa na may mga idolatry. Ang hilig-hilig lang natin talagang maghampas sa sarili. Tuwing na lamang may mga bagyo, may mga lindo, laging repent. Para ba kasalanan natin na tayo nandito sa typhoon belt? Para bang isang moral sin na nandito tayo sa ring of fire na talagang maraming lindol?
Lumalala lang naman ang kalagayan natin because of very bad governance. Kita nyo naman ang Japan, kahit lindolin, isang linggo lang, buo na uli yung highway. Wala ka na tuloy pagkakataon sabihin sa kanilang repent. Dahil ang bilis-bilis silang makarecover. Hindi dahil sa morality, kundi dahil sa sistema ng pamahalaan, ng lipunan, behavior ng mga tao, kaya lumalala yung masamang bagay. Tigilan na ang kasisisi sa ating mga sarili sa mga nangyayari. Nandito tayo talaga sa typhoon belt. 28 typhoons visit our country every year at least. And we have, coincidentally, also 28 active volcanoes. Hindi katakataka na malindol tayo. Huwag mo sisihin ang sarili mo ng mga kasalanan ng bayan. Bagamat, maganda rin naman mag-isip-isip. Magbulay-bulay. Baka nga meron tayong mga malaki mga kasalanan. Pero OA na yung lagi na lamang na isisi sa ating moralidad at relihiyon. Pilipinas na nga yata ang isa sa mga pinakarelihiyosong bayan sa buong daigdig, kung tutuusin. Bakit sa idolatry sinisisi natin ang mga Pilipino, but ang Roma hindi natin sinisisi? But hindi yun nililindol? Hindi yun nagta-typhoon number 5? Minsan bulag na bulag yung mga relihiyoso, lalo yung mga Bible-based people na laging prophets of doom. Nakaka-umay na marinig yung mga repent na yan. Sa kare-repent naman, dating din na yung mga bagyo na yan. Puro prayer of repentance sa Luneta, prayer of repentance doon, prayer of repentance doon. Dating din naman yung mga bagyo. So hindi yun ang point. Nasa typhoon path tayo, period. Dapat handa tayo. We should respect our geography. Taon-taon na lang may mga bagyo, magpapagawa ka ng bahay, yun uling typhoon prone. But hindi mo babaan, gawin mong bato. Maliliit ang mga bintana, tulad ng mga bahay sa Batanes. Bakit kahit anong bagyo dumarating doon, di nagigiba ang mga bahay nila? Kasi ginagalang nila yung geography at yung weather sa kanilang architecture. Bakit naman hindi binabaha yung mga nakatira sa mga ibabaw ng bundok? Basta't huwag lang sila doon sa landslide prone area. Siyempre, titira ka sa tabi ng dagat, titira ka sa tabi ng ilog. Lalo ngayon, nagkakaroon ng climate change, magiging vulnerable ka talaga. So respect geography. Sometimes what makes things so bad is our unpreparedness. But in fairness, even to many government agencies, they were prepared to minister to the usual needs of the people. But what happened in the recent typhoon was that it was so unusual. No country could have prepared for such a deluge, not even the richest countries on earth. Ngayon, sana kung meron tayong mas magandang preparasyon at planning, mas nabawasan yung damage. But nobody could really prepare for something like this. Nakita nyo kahit sa Amerika, dumating yung Katrina, di ba? Nagkanda ganun-ganun din sila kahit Amerika yun. Pero, namimitigate, nababawasan kung mas organized ang pamahalaan at ang taong bayan. So, dapat nating sisihin, hindi yung mga kasalanan ng Pilipinas, kundi ang ating politics, human behavior, ugali at asal ng mga tao, nagpapalala rin yan. Infrastructure, mahirap naman talaga magtulungan kung pulo-pulo tayo. Na konti ang mga pier, kung nagiba ang pier, nagiba ang airport, paano ka pa nga aalis sa isang lugar na naghihirap o paano ka magpapadala ng tulong? Ganun talaga ang mga katunayan at katotohanan sa isang archipelago tulad ng ating bayan. So, Filipinos are very good people. Nakita nyo ang mga tulungan ng tao? It is only our politicians that fail us. It is also bad governance or lack of it that fail us. But the people themselves are so good. Nagtutulungan. Nung mag-appeal nga tayo ng tulong sa mga nasalanta ng una ay ng lindol, pagkatapos ay ng bagyo, may mga nagpapadala. Ang padala ko po, 511 pieces. Sabi, pieces po talaga kasi yan ang laman ng alkansya ko, hindi pesos. 511 pieces ng barya. Ipinapadala. Ang ganda-ganda ng kalooban natin mga tao, but our politicians keep failing us. Although some are good, konti. But kung meron talaga nagfe-fail na sistema dito sa ating Pilipinas, ang pamahalaan. Hindi na mamahala. Mababalitaan mo kutakot-takot na ninanakaw nila, kaya tuloy walang pondo. Dekada, sunod-sunod na mga dekada ng mga pagnanakaw, wala tuloy pondo ang gobyerno.
Ang tutuusin mga kapatid, hindi naman natin kailangan mag-ambag-ambagan para magpadala ng relief good kung ang mga buwis lang ng taong bayan ay nababantayan at nagagasto sa tama. Ang nangyayari kasi, bigay tayo ng buwis sa pamahalaan, nakaw sa atin, tapos pag may mga dilubyo, tayo ang kontribusyunan. Tapos tayo pa sisihin ng mga relihiyoso, magsisi na kayo, kaya kayo binabagyo. Dapat manahimik na lang yung mga ganyan at magdasal sila hanggang gusto nila. Huwag na sila magdamay ng iba. Hindi masama magdasal, hindi masamang magbulay-bulay at suriin ang ating mga sarili. Pero sobra na ang paninisi natin sa ating mga sarili, sa mga kapabayaan na marami ay man-made. At kung bigay ng kalikasan, lalo namang hindi natin dapat sisihin ang ating sarili. Dumadagdag pa kasi sa guilt ng isang bayang nagdurusa ng yung moralizing ng mga relihiyoso. So be helpful socially. Hebrews 13, 2 and 16. Do not forget to show hospitality to strangers. Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Kaya, dapat, socially speaking, we minister to the needs of society, especially of people who are affected. Kaya dali-daling kumikilos ang day-by-day cares. To bring food, relief items, hygiene packs, and to pray for them and to counsel the people. Kaya napakahalaga na tayo ay merong social concerns, social service that is ready to go anytime. Hindi pwedeng nagkaroon na ng dilubyo, doon ka pala magsisimula mag-organize dahil namatay na yung pasyente o nakarecover na bago ka makakilos. 1 John 3, 16 to 17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but actions and in truth. Kaya mahalaga, nagmamahal ka, materially speaking. Laging naghahanda ang day-by-day cares, for instance, na ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos ay gawing totoo. Pagka tayo nagpapakain, nutritious, nilalagyan ng mga additives na organic and delicious. Pagka may mga bagyo, pumupunta tayo sa lugar na hindi sila nakakakain and we cook the food there, serve it hot, treat them with dignity. Lalagyan mo ng mga fresh kamatis, fresh fruits, para yung tatanggap ng tulong, hindi naman lalong naawa sa sarili niya dahil tinulungan mo, tapos ang ibinigay mo, basa-basahan, luma-luma, pagkain na walang kwenta. Pag may medical mission tayo, bago maggamutan, papakainin mo na lahat ng nakapilang pasyente para kumalma ang kanilang mga katawan. At kita nyo kung paano hindi nila maisubo ang mga laman ng kutsara kasi mainit ang lugaw. Mahalaga yung serbisyong totoo sa mga tao. Service to the needy and the weak is high religion. Anong mapapala mo? Nasisihin man nasisihin, repent ng repent ang gusto mo mangyari sa tao, hindi mo naman pinaglilingkuran. Pagkatapos magbibigay ka ng relief item, yung basahan sa bahay mo. Yung makakatanggap, lalong mapapaiyak dahil na-insulto pa siya. Mahalaga pag nagbibigay tayo sa tao yung may paggalang, may dignidad, magpapakain ka, malinis. Mag-aabot ka yung hindi yung kala mo ka kung sinong Santa Claus. Pero sinasabi ng body language mo, actually, oras mo lang ngayon, pero ganyan naman tayo, lahat nangangailangan. Hindi yung condescending, hindi yung kala mo ka kung sino. Meron pa mga religious group, bago magpakain, kailangan tumanggap mo ka muna kay Jesus. Hindi naman masama yun, pero giniginaw na yung mga tao, takot-takot na haba pa ng sermon bago ka magpakain, para may condition lagi. Napakahalaga na maging mabuti sa kapwa, dahil yun ang katotohanan ng gospel. Hindi nadadaan sa doktrina, o debate, o mga kung ano-anong mga pagalingan ng turuan. Anong ginagawa mo sa kapwa? At paano mo ginagawa yon? Because when Jesus was ministering here on earth, He went about doing good, healing the sick, feeding the hungry, accepting those that are rejected by society. That is the religion of Jesus. A religion full of good works, full of love, no judgment, but just unconditional acceptance of people. We should help physically. Galatians 6:2, carry each other's burdens
And in this way, you will fulfill the law of Christ. Ang ating mga medical missions, pagka tayo ay nagdadala ng mga medical missions, dala natin lahat ng gamot. Full dosage ang ibinibigay. Hindi konti-konti, hindi kapra-kapraso. Kung kailangan bigyan ng mga salamin yung mga may sira ang mata, dala-dala natin ang mga salamin. At hindi ito for AVP purposes. Every time we go out, this is how we do it. We treat people like we like to be treated ourselves if we were the victims. Kailangan yung pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Isang dapat po nating tanggapin ngayon mga kapatid, naiiba ang klima. Hindi naman ibig sabihin ay magugunaw na ang daigdig, naiiba lang ang klima. Maraming beses nang naiba ang klima, kaya lang wala pa tayo nun, kaya hindi na i-record o hindi na itala sa history. Huwag natin i-over-spiritualize ang nangyayari lagi. Nangyayari yan, it's a physical phenomenon. Well, the world could end anytime, but don't always think of it as such. Dapat nating igalang ang kapaligiran. Stop polluting the air and the waters. Stop putting up structures on easements of rivers. Stop putting garbage in the water systems. Dahil tayo rin ang nagdurusa sa ating pagpapabaya. Isaiah 24:4-6. The earth dries up and withers. The world languishes and withers. The heavens languish with the earth. The earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant. Therefore, a curse consumes the earth. Its people must bear their guilt. Therefore, earth's inhabitants are burned up, and very few are left. So ano yung guilt na sinasabi ni Isaiah dito? Pagpapabaya, pagwasak sa ating kapaligiran, which happens spiritually and physically. Respect legal law. Marami mga structures nagigiba kasi hindi sumusunod sa ayon sa batas. Marami mga buildings are substandard kasi pinipirmahan ng mga corrupt ng mga opisyal ng gobyerno na dapat sana chinecheck nila kung pwede na bang ipasa yun o hindi. Nagpapalusot din naman yung mga tao, sila naman ang titira. So sila din ang napapanganib pagka nagkakaroon ng mga ganyang dilubyo. Kaya dapat maging submissive tayo sa mga batas na pinag-isipan naman ng mga gumawa para sa ikabubuti ng lahat. 1 Peter 2:13-16, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as a supreme authority, or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. In other words, enjoy your freedom, but do not be licentious. Huwag maging abusado, sumunod sa mga patakaran na ikabubuti ng higit na nakararami. Huwag lang lagi nagpapalusot para sa personal mong convenience, pero ang nakararami ang siyang nagdurusa. How do you contribute to long-term solutions of crisis around? Be fruitful and productive and help others become fruitful and productive too. Paano natin pinaghahandaan ang krisis? Produce more than what you need. So that when there's a crisis, you have your needs met by your own resources and you have extra resources to contribute to others who are in need. Marami pong mga tao kung mapumuhay, masyadong burara, masyadong bulagsak, na para bang walang darating na dilubyo sa buhay nila na mangangailangan sila ng extra resources. Na parang hindi pwedeng dumating yung time na magkasakit sila na kailangan nila ng gamot. O kaya ay magkaroon sila na maimbalido sila o maapektuhan ang kalusugan na hindi sila makapaghanap buhay ng ilang araw o ilang buwan. Dapat meron ka namang nakatago para mailabas mo sa oras ng pangangailangan. Break the cycle of poverty. Kaya rin naman sobrang naapektuhan tayo dahil sa sobrang hirap ng marami natin mga kababayan, because poverty makes people very vulnerable and weak. Kaya kalaban nating lahat dapat ang poverty. Tinuturing natin na kalaban nating lahat ang corruption in government and in all other places. Kalaban nating lahat yung degradation of the environment. Pag may nagkuhagis ang basura sa
ilog, kalaban mo ang ginagawa niya. Huwag ka lang magkibit balikat dahil apektado ka pag bumara ang mga ilog. Pag kami mga nagtatayo ng mga factory na nilalaso ng hangin, kalaban mo ang ginagawa ng factory na yon. At manindigan ka, huwag ka lang magsawalang bahala. Yung mga umuubos sa mga black sand, sa mga coast ng Ilocos, kalaban nyo ng buong Pilipinas. Minsan lamang nilang huhukayin yung mga black sand, i-export sa murang halaga. Forever, wala nang sand. Alam nyo sa Ilocos ngayon, maraming mga beaches ang nalulunod ang mga bata. Dahil dati may mga black sand, makakalakad ka hanggang kay layo-layo na hindi ka lumulubog. Tapos bigla ka nilang lulubog dahil uka na pala dahil kinuha na ng mga black sand miners. Ine-export sa Japan. Kumikita yung munisipyo, mga konting mga municipal fee. Pero milyon, baka bilyong taon bago nabuo yung mga sand na yon. Paano mo ibabalik? Nawawala sa konting halaga. Sa Angat River, nung araw, kaya sarap-sarap maglakad sa tabing ilog. Ngayon, wala nang ilog, puro putik, kasi kinuha na ng mga buhangin. Yung natitirang bato, nung maubos ang buhangin, dinurog lahat, ginawa pa rin graba. Tayo ang nagdurusa. Ang nagdurusa ang taong bayan. Sino yung yumaman? Yung mga konting-konting kapitalista. Ang dami mga bundok natin. For a long time, we were the world's #1 exporter of logs. In the 60s, in the 70s, after the war, tayo ang laging #1 exporter of logs. Sinong yumaman? Konting-konting loggers. Taon-taon, ting-uulan, bumabaha, nagla-landslide. Sino nagdurusa? Ang buong bayan. Naaapektahan ba yung kumalbo sa mga bundok? Hindi, kasi nakatira sila sa mga mansion nila sa iba't ibang lugar sa mundo. Dapat na ang mga Pilipinong gumising at malaman natin kung sino talaga ang kalaban natin. Yung mga nag-ahari-harian ng mga tao na nagsasamantala sa ating kalikasan, lumulus tayo ng ating mga buwis, nagpapasasa at nagpapasarap. At kung may mga ganyang dilubyo, para yung photo opportunity at epal sa konting barya na itinutulong nila sa mga tao, it's time that we should wake up as a nation and stop putting into positions people who continuously steal from us. Tapos tayo ang ambag-ambagan, which is very good. At least we have each other. Nagtutulungan tayo. Pero actually, kung matino lang ang pamahalaan, hindi kailangan yun Nagdati ka na nga ang dami-dami mga relief goods, hindi pa rin makarating sa tao kung ano yung pumipigil doon. We should stop these people from messing our lives. Dapat tayo naninindigan sa katotohanan at sa tama. Sa long term. Romans 12:13, share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Especially in times of crisis and emergency, do not take advantage. Mahiya naman yung mga sa nag-iba ng mga lugar, ang mahal-mahal ngayon ng yero, ang mahal-mahal ng plywood, biglang naging black market ang mga construction materials. Yung ba namang tindahan mo, nire-raid ng mga tao nagugutom, mamamaril ka pa. Hayaan mo na lang, makaka-recover ka rin. Merong mga bayani, may mga bayani sa ating mga lugar na nangyari yan, yung mga tindahan nila, binuksan na lang at talagang ipinamigay sa tao ang mga paninda. Pinapila ng maayos, binigyan ng tigi-tigi isang piraso, nagkaroon lahat. At kahit nangyari ang mga yanong araw pa, may mga ganon, hanggang ngayon, yung mga tindahan na yon, tinatangkilik ng mga tao. Kahit may malaki silang kompetisyon against Manila-based companies, patuloy na tinatangkilik yung mga maliliit na mga hometown stores na naging mabuti sa mga mamamayan sa panahon ng crisis. We've got to change our social ways of dealing with crisis. Kaya kahanga-hanga kuminsan ang disiplina ng mga Hapon. Alam nyo, no, nagkaroon ng mga tsunami sa kanila, di dapat panic buying. No, ang mga tao behave. Bumibili sila ng very basic, konti lang na kailangan nila para may iba may mabili pa rin. Nakapila sila sa kahera, biglang nawala ng power at hindi pwedeng makompute ang binibili nila. Alam niyo ang ginawa ng mga tao? Isinole doon sa mga shelves. Maayos na ibinalik yung mga bibilin sana nila pero hindi ma-process ng kaha. Matitino. May disiplina ang mga tao. Noong maraming na-stranded dahil sa tsunami na yan, ang ginawa ng mga malalaking hotel sa mga cities sa Japan,
Binuksan ang mga hotel nila, kinupkup lahat ng taong hindi makauwi sa kanilang mga probinsya at pinakain pa dun sa hotels. Pero siyempre, nangyayari lang yon kasi yung mga tao naman behaved, hindi nag-aabuso. Kung bubuksan mo, tas aabusuhin ka, magdadala pa ng mga ibang hindi rin naman biktima, iuwi pa yung chandelier, talagang magsasara ka nga, di ba? So lahat tayo may pananagutan. Marami namang gustong gumawa ng mabuti, kaya lang hindi gumagawa ng mabuti dahil natatakot maabuso. So meron tayong pananagutan na baguhin ang ating lipunan. Contribute to the strengthening of society's moral and spiritual fabric, social institutions, and support systems long before disaster strikes. Mahirap ba namang isipin na ang dami natin mga pulo-pulo, bakit hindi lahat ng mga relief goods i-distribute sa mga pulo-pulo na yan para pag merong disaster, nandun na. Hindi mo na dadalhin pa mula sa malayo. Lagi na lang tayong ang mga kalsada na tumbahan ng mga puno pagka may mga typhoon, pag may mga dilubyo, kung kailan pa naman dapat umandar ang mga ambulansya, mga bombero at ang mga relief workers. Bakit hindi tayo maggawa ng ordinansa na huwag maglagay ng mga puno 10 or 20 meters away from roads? Kahit anong magtumbahan, yung road natin, walang nakabara. Makakakilos tayong lahat. Hindi nga puno yung nasa road mga bahay. Meron ang mga tao, paglabas ng bahay nila, yung tsinelas nila, nagugulungan na ng mga truck. Hindi naman dapat talaga nilalagyan ng bahay yung mga lugar na yon. Pagdungaw nila, tanggal ang ulo dahil nadala ng dumadaan. Pagkatapos, lagi mo tutulungan ng tutulungan. Lagi naman natin nilalabag ang batas. Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So nakita natin dito yung ordinance, both tungkol sa mga namamahala at pinamamahalaan. Maging masunurin ko sa mamahala. At yun namang namamahala, sabi, mag-iingat ka dahil ikay mananagot. You will have to give an account. Both sides have responsibilities. So leaders, level up. Pero tayo rin naman na nagboboto sa kanila. Kailan pa tayo magigising? Leaders should lead, no? And lead well. And you should help create and keep a graft-free society. Be involved. Be watchful. Stop and prevent corruption, especially in government and public life. Daming taong gusto magpadala ng tulong, hindi lang nila malaman kung kanino magtitiwala. May mga agencies pa nga at NGOs kuminsan, tatanggap sila ng mga tulong galing sa ibang bansa, ang gagandang mga tuwalya, ang kakapal. Alam niyo ang gagawin nila? Papalitan nila nung may mga nakasulat na good morning, na ubod ng lipes, at yun ang ipararating sa mga nasalanta at itatago nila yung mga magagandang tuwalya. And that kind of corruption keeps happening many ways. Kaya dapat laging reliable, trustworthy, yung mga pinagtitiwalaan ng ganyang tulong. Hold public servants accountable. Support activists who engage corruption, who fight corruption. Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Malinaw ang katuruan. Yung mga dating hindi nagtatrabaho, magtrabaho. Yung dating nagnanakaw, palitan ng pagnanakaw ng mabungang paggawa at lumikha ng kailangan at higit pa sa kailangan para may sumobra at may maipamigay ka pa sa tunay at genuine na weak and needy. Gawin nating goal, hindi lang maging self-sufficient, kundi magkaroon ka ng sobra para may maipangtulong. Yan naman ang mga responsible members ng family natin di ba? Sinisikap nila magsubi, magtabi, kasi parang na-force na nila, naku, itong kapatid ko na ito, nag-asawa ng wala sa lugar, mamaya magkakasakit ang anak nito, magpapa-hospital. Anong gagawin? Tatakbo kay kapatid? So si kapatid na responsable, trabaho ng trabaho para pag nahingan, may maibigay. Dapat goal ng lahat na maging self-sufficient at maging more than self-sufficient. That you are a part of the solution and not a problem.
So be more part of the solution and less part of the problem. Take care of yourself so that you can take care of others. Prepare yourself for disasters because they can come. Sa halip na ubusin lahat ng pera sa isang birthday party, itabi mo muna. Pag meron ka ng sufficient savings, na kung biglang may magkasakit, may ipampapa-hospital ka, may biglang nangyari, meron kang maitutugon, pag meron ka ng sapat na ganung na save, at saka ka na magsimulang mag-party man lang. Huwag yung walang-wala ka, ipangungutang mo pa para ka lang mag-party. Kaya tuloy pag dumating ang pangangailangan, para kang manok na walang ulo, takbo dito, takbo doon, litong-lito. Kasi wala man lang itinabi. Ipinangungutang pa yung mga kaartihan sa buhay. We should have enough savings to tide us through. Halimbawa, isa kang empleyado. Sikapin naman na magkaroon ka ng savings kung nawalan ka ng trabaho, in the next full month, kakain ka pa. At makakabayad ka pa ng bills mo para may isang buwan ka naman na palugit para maghanap ng susunod mong trabaho. Hindi yung pag nawalan ngayon, bukas wala nang kakainin. Well, meron talagang mga ganon ang kalagayan at hindi maiwasan dahil sukul na sukul sila. Pero meron naman, may chance naman sana kung nagsisave lang. Kung hindi lang bulagsak at inuuna yung mga luho sa buhay, yun ang mga dapat na managot. Prepare yourself because anything can happen. 2 Corinthians 11:9, I have kept myself from being a burden to you in any way and will continue to do so. Sinikap ko na huwag maging pabigat at itutuloy ko ang ganyang pagsusumikap. So you work, you save, and fortify yourself para hindi ka magiging pabigat. Ang pabigat lang dapat yung sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. That's understandable. Pero ang lakas-lakas mo, tapos pabigat ka sa buhay, something's wrong. 1 Thessalonians 2:9, surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone. Sabi ni Paul, nagsikap kami para hindi maging pabigat kanino man. It is a noble goal na huwag maging pabigat. Yung goal ng iba, paano kaya ako makaka-timing para makahingi kay ate? Paano kaya ako makaka-timing para mahingan si ganun? Dapat ang goal mo, dapat ma-produce ko yung kailangan ko at sobra pa para makatulong ako doon sa genuinely needy. Strengthen yourself. Alam natin that no matter what we do, we cannot always be strong. There are times na talagang tutulungan ka ng kapwa, pero dapat konting panahon lang yon, hindi lagi. Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Siyempre, promise sa Kanya yan, pero we can claim the general idea of the promise that God blesses people who obey Him. At kung kayo mga kapatid, ang hindi naapektuhan, lagi na lang kayo tong nagbibigay, don't ever have donor fatigue. Alam niyo yung donor fatigue, yung bigayan na naman, collection na naman, basket na naman, text na naman ng nanay ko, relief na naman ng kailangang kolektahin. Don't ever have donor fatigue. That's so much better than ginaw fatigue kung ikaw yung basa. Or gutom fatigue. Or pain fatigue or suffering fatigue. Habang ikaw pa yung tumutulong, sobra-sobra ka pang privileged. Kahit nababawasan yung mga sinalansan mong iniipon, at least, hindi ka pa negative, hindi ka tulad ng iba. Huwag tayong matukso into thinking that the things within our control are really ours. We don't own anything. In fact, we will never own anything even in eternity because you can never take it with you to the other side of life. You don't own a thing. Everything you have is just lent to you by God. Huwag magsasawang tumulong sa dapat tulungan na hindi mga batugan, yung mga palaasa, yung mga maluluho, yung pagsawaan talaga dapat natulungan yun. Tikisin para matuto magtrabaho. Pero yung mga nasalanta,
nangangailangan, may sakit, weekend, namatayan ng mga mahal sa buhay, don't you ever have donor fatigue? Buti na lang ang Diyos, walang giver's fatigue. Hindi siya tumitigil na magbigay sa atin. Galatians 6, 9 to 10. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. It is always better to give than to receive, sabi ng Panginoon. If you are not a victim, be a helper. Salamat, Ama, sa mga maraming panahon na kami po inililigtas niyo sa dilubyo. At ang nagiging role namin ay kami tagatulong. Salamat po sa pribilehiyong yun. Nawa huwag namin aksayahin ang pagkakataon to be helpful to people and teach us to always do this with gratitude because we don't own anything. Everything we have is from your grace. Teach us how to be kinder, gentler, more generous to those in need. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid at nawa pagpalain tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng mapagmahal na puso, pagpalain tayo ng maraming sobra-sobrang blessing para marami tayong may share sa ating kapwa. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang What to do in times of calamity. Sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labisan inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kay
puso kataas, lalim layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako nyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailanman. Ang iyong hirang dala, ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Uktawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba.
patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, kabaitan mo, ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, kabaitan mo, ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo, kabaitan mo, ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin, o si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!